Pinaiimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang ibinunyag ni Senator Antonio Trillanes IV na di umano'y inuman ng mga taga-PNP Special Action Force at mga sundalo isang araw bago ang Oplan Exodus sa Mama Sapano. Samantala, sinagot naman ng ilang SAF commandos ang alegasyong hindi nila tinulungan ang mga kasamahang naipit sa bakbakan. May report si Marisol Abduraman. Sa operasyon sa Mama Sapano na ikinamatay ng 44 na Special Action Force Commandos, kunesyon ang kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng pulisya at ng militar. Pagbubunya ng Senador Antonio Trillanes IV, pinainom daw ng Special Action Force ang ilang sundalo na nakabase sa Maguindanao isang araw bago isagawa ang Oplan Exodus. Nakahiga lang sila, nagte-text pa raw yung iba. Kinumpirma naman ito ni Defense Secretary Voltaire Gazmid. Totoo yung linabas nila yung battalion commander ng 45th at saka yung brigade commander si Colonel Feliciano. Linabas, inimbitahan ng isang SAF na mag-dinner. Ayon sa AFP, sa executive session sa Senado ito nabunyag kaya hindi raw nila ito pwedeng talakayin. Hindi nga raw nila alam kung sino ang nakasamang SAF ng mga sundalo. Pinapasiyasat na raw ito. Pinaimbestigahan ko na and I'll try to find out kung ano ba talaga nangyari. Depensa ng Philippine Army, hindi naman daw masama na lumabas na magkakasama ang mga pulis at sundalo para mapalakas ang kanilang samahan. Pero totoo kayang nilasing umano ang mga sundalo para masolo ng SAF ang operasyon? If that is true, then dapat ang tanungin nyo kung sino yung nag-ibita. I think he can answer for that. Kung ano yung motive, I cannot speak for them. So siguro mas maganda kung sila ang tanungin kung sino yung... We must establish first kung sino nag-imbita. Dumipensa rin ang bagong hepe ng SAF. Nagtanong ako sa mga yung battalion commander natin, yung mga other officers natin na involved, wala silang alam na SAF officer na nag-treat sa mga army officers the night before the operation. Alangan naman na magkainuman may ongoing practically na operation na yan. Noong nakaraang linggo, sinabi rin ni Trillanes na nais niyang paimbestigahan ang 41st, 42nd at 45th Special Action Company ng 4th Special Action Battalion ng SAF na hindi umano rumisponde sa mga kasamang naipit sa bakbakan. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng sinumpaang salaysay ng ilan sa mga tinutukoy ni Trillanes. Ayon sa isang opisyal ng 4th SAF, alas 6 ng umaga na makarinig sila ng putukan habang naglalakad papunta sa tulay sa barangay Tucana, Lipaw. Sinabihan daw sila ng mga platoon commander ng naunang blocking force ng SAF na di sila maaaring makalapit dahil open terrain ang lugar. Nakakaganti naman daw sila ng putok habang nagtatago sa mga maisan. Alas 10:30 ng umaga, pinag-usapan daw nila ng ilang miyembro ng 43rd SAC at isang squad ng Deep Recon Company ng Philippine Army kung paano makalapit sa napapaengkwentrong 55th SAC. Tumawag daw sila sa Tactical Command Post at humingi ng artillery support o airstrike. Pero ayon sa opisyal, hindi raw ito napagbigyan. Darating na kasi ang International Monitoring Team ng Peace Talks. Sa affidavit naman ng isa pang opisyal, sinabing 6:45 a.m., inutusan daw sila ng Battalion Commander ng 4th SAP na gumalaw para mag-reinforce sa 55th SAC pero binakbakan daw sila ng kalaban. Bilang tugon at sa utos ng commander, pinaputukan nila ang kalaban gamit ang 90RR at M203 grenade launcher. Ginawa raw nila ang lahat para makalapit sa 55th SAC pero nakaharang daw ang pinagsanib na pwersa ng BIFF at MILF na nasa advantage position. Doon na-explain nung lahat ng mga operating units on how come ganun yung mga naging actuations nila on the ground. Bagamat kontento at tiwala si General Lazo sa naging aksyon ng 4th Special Action Battalion sa Mama Sapano Encounter, bukas naman daw sila sa kahit na anumang investigasyon. Marisol Abduraman, GMA News.